Hindi na ordinaryong krimen, kundi isang uri na ng terorismo kung ituring ng kampo ni Sheriff Aguac Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. ang nangyaring pananambang sa kanya noong January 25, 2026. Kwento ng alkalde, bigla na lamang tinambangan ng kanyang sasakyan ng anyay mga kaaway kung saan pinaputukan ng mga ito ng rocket-propelled grenade o RPG ang kanyang sasakyan. Mabuti na lamang anya at hindi ito tumalab sa kanyang bulletproof na sasakyan kaya't maswerteng nakaligtas ang alkalde. Ayon sa kampo ni Mayor Ampatuan Sr., ito na ang ikalawang beses ng pagtatangka sa kanyang buhay. Ang terrorism kasi, ang primary element ng anti-terror natin ay dapat nagsusow siya. Bali, nagtatanim siya ng takot sa mga ordinary citizen. So sa pag-ambush kay Mayor using an RPG, parang hindi na siya ordinaryo na sitwasyon. Bukod sa kanya, sinasabing may iba pang mga insidente ng pagpatay ang nangyayari sa kanilang lugar, kung saan mga kapamilya rin umano nila ang mga suspect na kanila ring itinuturing na mga kaaway. Sinasabing away politika ang ugat ng hidwaan ng kanilang pamilya. Sana yung inifile namin na kaso, hinihingi ko sa DOJ, malabas kagad yan para matigilan na itong mga ganito eh. Kasi doon sa amin talagang natakot na yung mga tao doon. Takot na takot. Kasi sunod-sunod din nangyari sa akin eh. Una-una ako, namusa ko. Pag 5 na yung namus sa akin yan. Pag amus sa akin, itong uli na ito, nasunod naman yung pamangkin ko. Namatay yun eh. Kahapon, nagtungo ang kampo ng alkalde sa Department of Justice upang maghain ng reklamong paglabag sa anti-terrorism law laban sa 15 individual. Minabuti ng kampo ni Mayor Ampatuan Sr. na dito na sa Maynila maghain ng reklamo dahil tiwala silang hindi maiimpluwensyahan ng gagawing investigasyon ng mga otoridad. So kung convenience, it's more convenient for them to file the case here. And then another is, syempre safety, mas safety kung dito magpa-file. Walang masyadong influence or undue influence na mangyayari kesa doon po sa amin. Kasi ang lahat ay halos magkakamag-anak lang po kami doon. Sa May 26 naman nakatakda ang susunod na hearing sa kaso. Sa ngayon ay hinihintay muna na makapagsumite ng counter affidavit ang mga inirereklamong individual. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.